Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ako po ay natutuwa na sa aking sinisikap na buwan ng pag-uwi at pagpapakita sa Kanya at upang magpasalamat ay laging napakaganda ng pagkakataon. Baka hindi niyo na ako nakikilala o naalala. No? O po si Father June, no? Ang dati ninyong kura dito sa Quiapo. At tuwing ako'y napupunta dito, hindi ko po yun talaga pinaplano dahil nagkakataon na nasa Maynila po ako dahil nasa Bataan na po ako ngayon. Probinsyano na po ako ngayon. No? At dahil mamaya ay may misa sa Santa Cruz, kaya sabi ko, dadaan ako dito. At nagkataon, sabi ko nga po sa inyo, tinatakda ng ating mahal na pong Nazareno na siguro nga ho pag pumapasyal sa kanya, nagkakataong Biyernes, araw niya. At alam niyo po, 3 taon nang nakakaraan noong ako rin ay itinilaga. Ako itinilaga noon ni Cardinal Advincula bilang kura ng Quiapo 3 years ago. Kaya yun yung panahon na ako'y dumating din dito sa Quiapo. Ngayon talagang napaigsi lang ho ang aking paglagi. Pero kaya natutuwa ako na sa araw na ito, na itinadhana niyang makabalik ako't makadalaw, ay araw ng debosyon, Biyernes, anibersaryo nung ako'y itinilaga bilang kura ng Quiapo noon, at kapistahan din sa pagdadala sa templo ng mahal na Birheng Maria. Sangka pa, talagang nagsusumiksik at nag-uumapaw ang grasya at biyaya ng Diyos. Amen.
Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpalain ka ng Diyos. Ito, namimiss ko na. Ang gustong pagpalain ng Diyos, taas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya masaya na ho ako dahil nakita ko na huli kayo na magtaas ang kamay. Pero naalala ko, meron ako isang kaibigan. Sabi ko, pumunta ka rito sa Quiapo noon. Nung napanood, nakita ko siya na sa isang sulok, nagpataas ako ng kamay. Napansin ko yung kaibigan kong yun na first time lang sa Quiapo, isang kamay lang yung tinaas niya. Di ba ho, kayo rin, pag umapasok, tinataas niyo yung kamay, papunta sa Nazareno. Isa lang ang tinaas niyang kamay, kaya pagkatapos ng misa, sabi ko, bakit isa lang kamay tinaas mo dito sa Quiapo? 2 kamay ang taas, sabi niya. Father, tinaas ko yung isang kamay ko, hinawakan ko yung bulsa ko sa likod, baka mamaya may dumukot nung pitaka ko, kaya isang kamay lang ang nakataas. No? Sa bagay, nasa Quiapo nga. No? At narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, galit na galit ang Panginoon. Minsan lang magalit ang Panginoon. Ano pa yung sinabi niya sa templo? Ano raw yung description ng templo? Sabi raw, ang daming nagtitinda. At ano pa sabi ng Panginoon? Pugad ng magnanakaw. Kaya po ba yun? No? Ang daming tindera, no? At pugad ng magnanakaw. Sabi ko, parang yung templong binabanggit, parang kaya po, no? Ang daming tindera, dami rin magnanakaw. Pero hindi naman, no? Mababait tayo, di po ba? No? Pero tignan nyo ngayon yung bag nyo, no? At baka mamaya masalisihan ho kayo. No? Pero ano ba talagang kinagagalitan ng Panginoon? Galit ho ba ang Panginoon sa mga tindera? Hindi po. Sa mga nakakapakinig. Pero hindi ko alam, parang nalinis na, konti na lang ang tindera. No? Hindi ho galit ang Pong Nazareno sa mga tindero at tindera. Marangal po ang trabahong magtinda. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Sa mga magnanakaw, ayan, galit ang Panginoon sa mga magnanakaw. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang magnanakaw. Ayan, parang may ayaw tumingin sa inyo. No? Galit ang Panginoon sa mga magnanakaw. Bakit? Hindi lang po ito tungkol sa pagnanakaw ng pera. Dahil ang pinatutungkulan ng Panginoon ng Pong Nazareno sa Ebanghelyo ngayon ay yung mga nasa templo. Kahit yung mga nagtitinda. Bakit? Dahil yung mga nagtitinda ron, ang itinitinda nila ay yung mga inaalay sa templo. At dinadaya nila ang mga tao, lalo na ang mga dukha. Kaya ang talagang mas malalim na kinaiinisan ng Panginoon ng Pong Jesus Nazareno ay yung mga taong ninanakawan ng pagkakataon ang kanilang kapwa. Ninanakawan ng pag-asa ang kanilang kapwa. Ninanakawan ng panahon upang lalong mapalapit sa Diyos ang kanilang kapwa. At yun ang napakagandang paalala sa ating lahat. Lalo na ngayon sa bayan natin, ang daming ninanakaw, walang umaaming magnanakaw. Tandaan natin, may oras din sila. Pagdasal natin na yung buong katotohanan malantad, hindi na natin alam kung anong totoo. Hindi na natin alam kung sino talaga. Pero ang isa ang tiyak natin, may ninakaw. Kaya galit ang Pong Jesus Nazareno sa mga magnanakaw. Dahil yung mga ninanakaw na iyan, hindi lang pera ang ninanakaw nila. Ninanakaw nila ang pag-asa ng bayan. Kaya iba sa atin, nawawala ng pag-asa, nawawala ng tiwala, nawawala ng gana sa buhay, nawawala ng panggamot, walang pang-ospital, nawawala ng trabaho tuloy, hindi mabigyan ng karampatang
pangangailangan nila. Kaya't napakabigat ng kasalanang nangyayari. Pero hindi lang po sila ang dapat nating patungkulan. Kaya tayong mga deboto, ipagdasal natin na tayo rin, huwag tayong magnakaw. Huwag niyong sabihin, Father, hindi naman ako kumukupit, hindi naman ako nang-i-snatch. Pero baka ninanakaw mo ang pag-asa ng kapwa. Yung anak mo, dahil hindi mo inaalagaan, hindi ka umaharap sa responsibilidad mo, ninanakaw mo din ang pag-asa niya. Ninanakaw mo yung kinabukasan niya. Hindi ka tapat sa asawa mo. Hindi ka tapat sa trabaho mo. Ito rin ay pamamaraan ng pagnanakaw. At walang puwang ang magnanakaw sa puso ng isang deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa. Ayaw mo magpatawad, ninanakawan mo din siya ng pagkakataon sa buhay. Buti na lang mga kapatid, sa gitna ng maraming mga magnanakaw, sa gitna ng pugad ng magnanakaw, kaya nga siguro nandito tayong lahat ngayon, kahit delikado dito sa Quiapo, dahil alam natin, mayroong isang hindi magnanakaw. Sa katunayan, hindi lang siya hindi magnanakaw, nagbibigay pa siya. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Nagpapatawad siya kahit paulit-ulit na tayo sa ating pagkakasala. Lagi niya tayong inaalok ng grasya at awa, bagat minsan tayo nakakalimot sa Kanya. Parang napakalaking kabalintunaan. Sa gitna ng maraming mga magnanakaw, hindi lang sa Quiapo, kundi sa buong bayan natin, bumabaling tayo sa Kanya. Siya na nga lang siguro ang pinagkakatiwalaan natin. Siya na lang ang pakinggan natin, hindi kung sino-sino, sapagkat siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At meron siyang laging ibinibigay sa atin. Siguro nga, hindi lagi yung dinadasal natin o hinihingi natin, pero tiyak yun. Meron siyang laging ibinibigay sa ating biyaya kung bubuksan lang natin ang ating puso sa Kanyang kalooban. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Pagdasal natin ang ating bayan sa gitna ng kahirapan, katiwalian at kasamaang nangyayari ngayon, na mistulang nagiging pugad ng magnanakaw ang ating bayan. Pagdasal natin, huwag tayo mawala ng pag-asa na magkaroon ng tunay na katarungan, tunay na pagsisisi, tunay na pagbabalik loob, at panghawakan natin na anuman ang mangyari, ang katarungan ng Diyos hindi madadaig. Ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno laging magtatagumpay. Kaya huwag tayong papanig sa iba. Huwag tayong babaling at papatukso sapagkat narito siya, hindi lang hindi magnanakaw. Narito siya, handang magkaloob kung ano ang pinakamainam para sa atin. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, nagbabalik loob sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Patawad po kung minsan hindi kami nagiging totoo at tapat. Kung minsan kami rin ay mistulang mga magnanakaw sapagkat pinagkakaitan namin ng aming kapwa ng nararapat sa kanila. Gayunpaman, salamat po't lubha kayong maawain, sapagkat ipinagkakaloob niyo po sa amin, bagamat hindi kami karapat-dapat, ang inyong awa at grasya. Tulungan niyo po kami sa aming pagsumikap, itakwil ang kasalanan. Tulungan niyo po kami na itaguyod ang katarungan at katotohanan sa aming bayan. At ipinagdarasal din po namin ang aming mga pinuno na matulad sila sa inyo na lubhang tapat,
marangal at mabuti. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.